Hello! Today, isi-share ko sa iyo kailan ka nga ba dapat mag-collect ng mga payments sa iyong tutoring. Alright, so bago natin i-share yan, please do me a favor, click the like button and subscribe ka na rin sa channel na ito. First thing that you should understand, napaka-importante nung way of collecting payments natin sa ating tutoring. Kasi 'di ba, diyan tayo umaasa ng ating income. Kaya syempre, kailangan magkaroon ka ng knowledge. Ano nga ba yung mga dapat mong gawin at ano rin yung mga dapat mong iwasan bilang isang tutor para ikaw talaga is kumita ka sa pag-tutor. First thing, explain ko muna sa'yo ano-ano ba yung mga iba't ibang ways paano ka mag-collect. Una, you can collect payment every after the session. Ayan. So, syempre, normally yung mga tao, yan yung, kumbaga, alam nila, di ba? Kunwari, bibili ka sa tindahan, di ba? Magbabayad ka pag binili mo yung item o yung product. So, ganun din yung mindset ng karaniwan na kapag nagpa-tutor sila sa'yo, saka lang sila magbabayad. So, yun yung isang way, payment every after the session. Next way naman in collecting payments is weekly payments. Ayan. So, maaari na i-tutor mo yung anak nila from Monday to Friday or within the week and then magbabayad lang sila at the end of the week. Or else naman, pwede rin na advance payment, magbayad sila ng Monday para dun sa tutoring session nyo within the week. And pangatlo, na way of collecting payments is monthly. So, it could be advance payment monthly or after all the sessions sa buong month, saka sila magbabayad. What do you think? Ano kaya sa tatlo ang mas better way na pagko-collect ng payments sa iyong tutoring? I'll give you time to think. Ayan. So right now, i-discuss ko naman sa iyo yung mga personal experiences ko on how I was collecting payments nung nag-i-start ako as a tutor. So first, nung talaga, ginagawa ko rin yung payment every after the session. So, syempre naman, nagsisimula pa lang tayo, hindi pa natin alam. Pero nakita ko yung disadvantage nun is that yung mga nagpapa-tutor, minsan hindi sila sumisipot. Kasi naman, di ba, hindi ka pa naman nila nabayaran, right? So, wala namang mawawala sa kanila in case na hindi sila sumipot or hindi sila nagpaalam sa'yo in case na may pupuntahan pala sila. So, yun naman yung disadvantage niya. I think yung mga tao is parang they just take it for granted kasi nga every after the session naman yung payment. But yung risk kasi nito on your part naman as a tutor, alam mo, sayang yung effort mo minsan, di ba? Kapag kunwari, ang ganda ng usapan nyo na ito po yung schedule, punta po ako dyan, or sila yung pupunta sa'yo, and then, hindi sila pumunta, no? Naghihintay ka, and nawala lang yung isang oras mo na naghihintay. So, yun naman yung nakita ko na disadvantage. Although, hindi naman lahat ng tao ganon, pero karamihan, ganon yung aking naging experience. So, dun naman sa pangalawa, which is weekly payment, nakita ko na mas maganda pa rin talaga yung advance payment per week. So, syempre, yung mga parents din naman, kumbaga, kailangan talaga maipakita mo sa kanila na mapagkakatiwalaan kanila and talagang magaling kang mag-tutor, kaya mong mag-tutor, effective yung pamamaraan mo sa pag-tutor. Then, walang problema if magsasabi ka na advance payment per week. Syempre, sa part mo, gusto mo lang din i-make sure na yun nga, hindi nila i-take for granted yung services mo and talagang sumipot sila. So, mas magaan yung weekly payment, di ba? Kaysa dun sa every after session. At least, kahit papano, sa buong week, kumbaga, kung advance ka man, is natanggap mo na yung payment, meron ka nang gagastusin, di ba? Sa mga materials or kung magta-travel ka man, pang-gas, pang-transportation. So, yun naman yung kagandahan ng weekly. And syempre, lastly is yung monthly. I think for me, that one is the best. Syempre, parang mga empleyado lang din, di ba? Meron silang salary at the end of the month. Pero,
Sa akin personally, what I am doing is that I collect payment or advance payment every month. So yun po talaga yung aking naging standard since nung talagang formally nag-rent na ako ng space for my tutoring business face-to-face, talagang yun yung aking standard, yung advance payment per month. Kasi, di ba, parang sa school lang, di ba, yung mga parents, nagbayad sila ng tuition fee, and wala na silang problemahin, right? Kumbaga, ihahatid na lang nila yung mga anak nila sa school. So, ganun din sa pag-tutor or sa tutoring, di ba? Mas magiging smooth, less transaction, less hassle kapag one time nagbayad na sila and kailangan na lang nilang dalhin yung kanilang anak sa'yo para ipa-tutor sa'yo. And syempre, secured ka sa part mo na hindi ka nila tatakbuhan, di ba? Kasi nga nakapag-advance payment na sila. And take note, napansin ko din, yung mga nag-advance payment per month, sila talaga yung may pera. Oh, joke lang. Siyempre, sila talaga yung seryoso and they are very committed. Siyempre ba naman, di ba, nagbayad ka ng big amount and then absent ka lang or late ka lang. So, siyempre, talagang on time yan, yung mga advance payment per month. On time, hindi sila madalas mag-absent, ganon. And talagang, baga, nagre-remind sila kapag may mga emergencies man, mas maayos silang kausap, in short. Yeah! So, ayan. Nakita mo na kung ano yung mga tatlong paraan paano ka mag-collect ng payment. So, yung collecting of payment, kasi modernized naman tayo ngayon, pwede ka rin mag-accept ng payment via GCash. So, wala namang problema doon. Ayan, and pwede rin cash. So, I hope in this sharing, you were able to have a glimpse kung ano ba talaga yung mas magiging better at nakakabuti para sa'yo sa iyong pag-tutor. Kasi napakahalaga na ikaw as a tutor, i-present mo din yung services mo ng maayos, ng organized, and magkaroon ka ng, kumbaga, restrictions para naman yung mga tao, hindi ka nila aabusuhin, di ba? Instead, respeto ka nila, and instead, syempre, hindi nila iti-take for granted yung iyong serbisyo. So, I hope meron kang natutunan. That's it for today. Goodbye!